Legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, March 8, 2025. At kaya naman ngayon nung araw ay pinagdiriwang natin ang Women's Day. So Happy International Women's Day sa lahat ng ating mga kababaihan at mahal sa buhay. At syempre National Women's Month din dito sa Pilipinas itong Marso. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Eto, ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyung legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paang simple at madaling maiintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Paano ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ngayong araw pag-uusapan natin tungkol sa mga political dynasties. At syempre itong nakaang linggo dinismiss yung petisyon laban sa mga magkakapatid na Tulfo sa COMELEC, at di umano'y meron silang binubuong dynasty o political dynasty. Na-dismiss yan ng COMELEC, pag-uusapan natin yan maya-maya lamang. At kaya naman ang ating tanong sa bayan ngayong Sabado, March 8, 2025, dapat na bang magkaroon ng anti-dynasty law sa ating bansa? Dapat na bang magkaroon ng anti-dynasty law sa ating bansa? Mag-text na inyong opinion sa cellphone number na 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ito, sa usaping legal natin ngayong araw, binasura ng COMELEC ang disqualification case laban sa magkapatid na Erwin at Ben Tulfo at sa tatlo pang iba pang miyembro ng kanilang pamilya nitong March 4, 2025. Sinabi ng COMELEC na ang ihaing petisyon ay insufficient in form dahil hindi na ilagay ang mga Certificate of Candidacy o COC ng mga respondents sa kaso. Matatandaan na pinapadisqualify ang mga Tulfo dahil sa alegasyon ng political dynasty. Tumatakbo senador sila Erwin at Ben Tulfo at sa iba't ibang posisyon naman ang kanilang mga kapamilya. Para pag-usapan ang usaping yan, makakausap natin ang isa sa mga convener ng grupong Kontra Daya, si Professor Michael Pante. Magandang araw, Professor Pante. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Magandang umaga rin po, Attorney Danny Galang, at magandang umaga sa mga tagapakinig. Eto sir, tanong ng bayan, paano ba talaga nagkaroon ng political dynasties dito sa Pilipinas at maituturing ba na ano yung maituturing na dahilan ng pag-usbong nito? Kung tutusin, matagal na ang mga political dynasties dito sa ating bansa. Panahon pa lamang kasi ng mga mananakop sa atin, makikita na natin na pare-pareho yung mga pangalan. In fact, kahit nga sa panahon ng mga Kastila, meron ng mga Pilipino na bahagi noong mga gobyerno, lokal na gobyerno, at pagpasok naman ng mga Amerikano, lalabas na itong mga pangalan rin na ito, yung mga gagawin nilang kasama, collaborator doon sa pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano. Lalo na nung panahon na iyon, nagkaroon ng
property requirement tsaka literacy requirement. At dahil iilan lang naman yung mga tao noon na may kakayahang magkaroon ng pera, magkaroon ng edukasyon, di pare-parehong mga pangalan rin lang yung lalabas doon sa kanilang pamahalaan. At nagpatuloy yan kahit nung panahon na hindi na tayo sakop ng mga mananakop. Kaya minsan sa ibang mga probinsya, pag sinuri natin yung kasaysayan nila, kung sino yung mga mayor at governor nila nung panahon ng mga Amerikano, magpahanggang ngayon, yun pa rin yung mga apelido na nandito. So it goes beyond the 1987 Philippine Constitution. In-address na lamang yan ng 1987 Constitution dahil nga napakahaba na ng karanasan natin sa political dynasties. Ayan ho, sir, malinaw din kasi akala ng mga karamihan dahil doon sa 1987 Constitution, post-EDSA tayo talaga nagkaroon ng mga political dynasties. Sir, ito ho, gaano ho ito kalala sa panahon ho ngayon at ano ho ba yung epekto nito sa ating bansa? Ngayon kasi talagang palala na ng palala. Tandaan natin na nung nagkaroon ng political dynasty provision doon sa ating saligang batas ng 1987, ang sinusubukan nitong i-address ay yung pagpapasa-pasa ng mga posisyon mula sa isang henerasyon papunta sa susunod na henerasyon. Sa halimbawa, sa isang magulang papunta sa anak, yung kanilang posisyon, pasa-pasa, mana-mana. Pero kalaunan at sa ngayon, nakikita na nga natin yan, may mga tinatawag yung scholars na fat dynasties in contrast to thin dynasties, na yung intergenerational transfer ng kapangyarihan masasabing thin kasi isa lang at a time, one at a time. Pero ngayon, ano nga siya? Tawag ng mga scholar, fat dynasties kasi sabay-sabay. So halimbawa sa isang probinsya, governor, vice governor, mayor, vice mayor, hanggang sa level ng konsehal nandyan at hanggang nga sa national government ay magkakasabayan itong mga magkakapamilyang ito, mag-asawa, magkakapatid at maging mga hanggang sa dulo ng mga apo ay makikita natin na pare-parehong pamilya lang ang pinanggagalingan nitong mga nasa posisyon sa kasalukuyan. Ayan, may bago ho tayo natutunan yung mga fat at saka yung nga ho, thin dynasties at karaniwan nga ho ngayon, fat dynasties na ho talaga, no? So ito, ano ho yung opinion ninyo, sinasabi ng mga nasa posisyon na hindi naman ho nila ini-impose, no, yung sarili ho nila at talagang nandun ho, nasa mga kababayan ho natin yung desisyon para ho sila ay iboto o hindi. Kaya hindi ho sila naniniwala na may political dynasty. Ano ho yung masasabi ho ninyo dito? Sa amin po sa kontradaya, malaking kalokohan yung ganyang klaseng palusot. Kasi kung sasabihin nila na hindi naman nila pinipilit yung mga tao na iboto sila, pwede rin nating sabihin na hindi naman namin kayo pinipilit na tumakbo. At malinaw yan sa 1987 Constitution na pinagbabawal ang political dynasties. Wala pong nagsasabi na wala nagpipilit sa inyo ng tumakbo. So delikadesa na lamang yan sa inyong sa parte nitong mga politikong ito na nakita nyo na yung asawa ninyo o yung tatay ninyo nandiyan na sa posisyon, kayo na siguro ang magkusa sa inyong delikadesa na huwag kayong tumakbo, huwag nyo hong gagamitin yung dahilan na walang enabling law sa kasalukuyan para isawalang bahala yung probisyon, yung malinaw na probisyon ng ating 1987 Philippine Constitution. Magandang punto ho yan na Professor, yung delikadesa na tila nawawala na ho sa panahon ngayon. Nasabi nyo din ho, yung 1987 Constitution, no, ipinagbabawal ho ng konstitusyon ang political dynasties. Pero bakit tila lalo pang lumalakas sa mga ito sa paglipas ng panahon? Sa amin kasi nakikita natin na gaya ng marami pang mga bagay, kapag wala namang napaparusahan, kapag wala namang nasasampulan, ika nga, na okay, ito yung sinasabi ng 1987 Constitution, nakita natin na may mga lumalabag in spirit dito sa provision ng Constitution. Kung nakikita ng mga politiko na okay, hinahayaan lang pala for this family, for that family, o sige, kami na rin, gagawa na rin kami ng aming sariling larga. Kasi kunwari, gaya halimbawa doon sa COMELEC, doon sa provisions regarding early electioneering, kung wala naman kasi napaparusahan, kasi ang daming mga technicalities, ang daming mga palusot, edi yung mga politiko, kanya-kanya na rin diskarte, kasi kung nakikitang hindi naman napaparusahan yung iba, o di kami, gagawa na rin kami. At yan yung tingin ko malaking bagay na nagpapalala sa political dynasties. Kasi nga, wala namang nasasampulan. Oo, maganda na magkaroon tayo ng enabling law
para sa political dynasties. Pero kung yung mga dapat sana ay gagawa ng paraan, halimbawa yung COMELEC o yung mga korte na magbigay ng malinaw na pagpapataw na ito dapat ang interpretasyon ng 1987 Philippine Constitution kung walang napaparusahan dahil dyan, ito na nga, culture of impunity ang mangyayari. Kanya-kanya ng larga itong mga politikong ito hanggat nakikita nila na wala namang politiko na paparusahan dahil dito. Ayun nga ho, at nasisisi pa nga ho na wala hong enabling law yung ating political dynasty na provision nga ho, no, sa konstitusyon. Ito, Professor, sa tingin niyo ho ba, may pag-asa pa po bang magkaroon ng batas o yung enabling law na hinahanap po natin, no, ukol sa political dynasties? Gayong yung mga nasa kongreso ho, yung mga nakaupo, sila din ho yung gagawa ng batas, sila din ho yung nag-violate dito sa political dynasty provision na to. May pag-asa pa ho ba ang ating bansa magkaroon ng ganitong batas? Sa amin sa Kontradaya, bagamat meron kaming parang pessimism na anong aasahan natin dito sa mga senador at kongresistang ito na gumagawa ng ating batas, bakit tayo aasa sa kanila na gagawa ng isang batas against political dynasties na sa kabuuan ay labag sa kanilang interes? Aasahan ba natin sila na kukuha sila ng bato na ipupukpuk nila sa ating sarili? Mahirap umasa doon. Ganun pa man, sa Kontradaya, naniniwala pa rin kami na mahalaga at meron pa rin magagawa yung political pressure, yung pagkakaroon ng sapat na bilang ng masa ng tao na lalabas sa mga lansangan, ipapakita yung kanilang disgusto sa social media, magkakaroon ng mga malawakang forum sa mga paaralan, sa mga komunidad, para nga batikusin itong kawalan ng enabling law para sa political dynasties. Kung makikita ng mga kongresista na yung kanilang constituencies, yung mga bumuboto sa kanila, ay talagang very vocal na tinutuligsa itong mga political dynasties na posibleng mawalan sila ng boto later on kapag sila ay nanatiling tahimik sa isyong ito. Naniniwala pa rin kami, optimistic pa rin kami na sa pamamagitan ng ganitong klaseng mass support ay mape-pressure itong ating mga kongresista at senador na magpasa na nga ng isang maliwanag na enabling law para mawakasan na talaga itong salot ng mga political dynasties. And not to mention ho, yung power din ng social media, no, sa panahon ho ngayon. Sir Professor Michael Pante, panghuli na lamang ho, no, may mensahe ho ba kayo sa publiko, sa ating mga boboto ho ngayong darating na eleksyon kaugnay ho sa issue ng political dynasties? Siguro ang mensahe na lamang namin mula sa Kontradaya ay ipagpatuloy yung ganitong klaseng mga diskusyon. O huwag nating asahan na yung mga senador at kongresista ay magkukusa na magpasa ng kanilang batas, ng isang batas na lalabag sa kanilang interes. Kung ganun ang sitwasyon ngayon, di ang gawin natin ay magsama-sama ho tayo, ipakita natin yung ating disgusto, iyan man ay sa lansangan o sa larangan ng social media, sa mga pag-uusap, sa mga paaralan, sa mga komunidad, para nga lalo pang lumakas. Tingin ko nakikita na ng mga tao na hindi lang isa, dalawa, tatlong grupo yung nagagalit sa political dynasties. Buong Pilipinas na kasi nga pare-parehong mga pangalan at dahil kahit pare-pareho yung mga pangalan, walang nangyayaring pagunlad sa ating bansa. Kaya pag ipinakita natin ito, irehistro natin yung ating galit, maaari siguro makakuha tayo ng isang matinong batas na sa ngayon maparusahan talaga yung mga nagsasamantala sa kawalan ng enabling law against political dynasties. Very well said, sir. And not to mention, wag na ho nating iboto yung mga miyembro ng political dynasties. Isa pa nga yun, oo. Maraming salamat sa inyong oras, Professor Michael Pante. Maraming salamat rin po. Si Professor Michael Pante ang isa sa mga convener ng grupong Kontradaya. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Eto ho, mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ni numan nang walang pahintulot o di kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng ating programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. Kaya ito, wag na ho natin patagalin pa, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin mula naman kay Ben Her. Ayan ho, ay mukhang codename ho ito. Attorney, ask ko lang po, ang bayaw ko umutang sa akin ng 1 million with 10% with 10,000 interest monthly. May balance pa pong 190,000 last October 2024. Hindi na naguhulog ng interest at nasa contract namin kung di maghuhulog at least yung 10,000 monthly tuloy. Katwiran niya, sira daw ang dalawang jeep na binili niya sa 1 million. Need na ba kasuhan at magkano ang bayad sa small claims? Ayan ho, ay nakadepende ho yan sa inyo pero usually ho, ay dapat ho munang dumaan ho tayo sa barangay bago ho tayo mag-file ho dito sa ating mga small claims court. Kasi ho dito sa small claims court, hahanapin ho yung ating certificate to file action. So kung kayo ho ay nakatira ho doon sa isang barangay, ay ayan ho, kailangan ho dumaan ho kayo sa small claims court. Ay dito ho sa barangay bago ho kayo magtungo sa ating small claims court. Kasi nga hahanapin ho yung certificate to file action. At syempre, kung hindi ho kayo magkasundo sa barangay, yun lamang ho yung panahon na talagang maaari na kayong lumapit sa ating mga small claims court. So sa barangay ho, subukan nyo ho munang maningil. At syempre, una ho, magpadala ho muna kayo ng demand letter bago kayo pumunta sa barangay. Tapos pag nasa barangay na ho, ay subukan nyo ho makapaningil. At dapat ho at least man lang magkaroon kayo ng agreement kung magkano yung babayaran buwan-buwan. Para ho syempre hindi naman ho kayo dehado. Pero tama ho yung ating nag-message ho sa atin. Maaari ho itong maipasok sa small claims court kung talagang wala na hong mangyari dito sa barangay. Kasi ang mga pagkakautang ho na may halagang at least hindi ho hihigit sa 1 million piso. Ayan, ulitin ho natin yan. Kapag ho yung pagkakautang ho sa inyo, yung sinisingil ho ninyo, ay hindi ho hihigit. Hindi hihigit sa 1 million piso, 1 million pesos. Hindi ho kasama ho yung mga interest. So ayan ho, at yung mga iba pa hong cost ng pagkakautang, maaari nyo ho yan i-file sa ating mga small claims court. So dito, sinabi naman ho sa kanya ay yung pagkakautang sa kanya ay 1 million piso. So yan, maaari ho yan i-file sa ating mga small claims court. At ang kagandahan nga lang ho nito, syempre sa ating mga small claims court, hindi nyo na ho kailangan ng mga abogado at yung mga pleadings yung mga habang mga pleadings na ginagawa ng mga abogado para sa mga kaso, ito ho yung naglalaman ng mga argumento, depensa ninyo sa kaso, ay hindi nyo na ho kailangan yan kasi templated na ho yung mga gagamitin na form sa ating small claims court. Kapag kayo ho ay kunyari naghahain ho ng petisyon nga ho, o naniningil ho kayo, meron ho tayong tinatawag na statement of claim.
At doon naman ho sa mga sinisingil, meron ho tayong verified response. So mas madali ho, i-fill up nyo lamang ho yung mga dokumentong ho yan, sasamahan nyo ho ng ebidensya at judicial affidavit ng inyong mga saksi, no, witnesses, na talaga naman ho ay kayo ay merong pagkakautang yung tao sa inyo, etc. So ayan ho, mas mabilis ho yan. At syempre ho, informal lamang ho yung hearing na ginaganap ho sa ating mga small claims court. Kaya ho, bawal yung mga abogado. So informal ho lamang hearing na ginaganap ho dyan, hindi nyo na ho kailangan ng mga abogado. Kaya in fact, bawal nga ho yung mga abogado sa ating mga small claims court, maliban na lamang kung sila ho yung nagdedemanda o dinedemanda. At wag ho natin kalimutan, may mga filing fees lamang ho sa ating mga small claims court. Maaari ho kayong pumunta doon sa ating mga small claims court para ho makita ho yung filing fees na angkop ho, no, doon sa inyong claim. At syempre ho, ang malinaw lamang ho dito, kapag kayo ay indigent, no, wala kayong pambayad, ay ayun ho, ay exempted na ho kayo sa ating mga filing fees. Kaya ayun ho, good luck ho sa inyo. Sana ho ay makapaningin ho kayo. Maliit na lamang ho, no, yung natitira halos 200,000 pesos doon sa 1 milyon, ay sana ho makolektan nyo pa ho yan doon sa inyong bayaw. At hindi naman ho dahilan, no, na hindi gumagana yung kanyang 2 jeep para ho talaga kayo ay hindi nabayaran. At least kahit paunti-unti ho, dapat ho mabayaran ho yung pagkakautang ho sa inyo. Ayun, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan, ha. At syempre, meron ho tayong tanong sa bayan sa ating tanong sa bayan ngayong March 8, 2025. Dapat na bang magkaroon ng anti-dynasty law sa ating bansa? Ayun ho, dapat na hubang magkaroon ng anti-dynasty law sa ating bansa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas. Happy viewing ho sa mga nanonood ho sa YouTube, sa ating Facebook. Happy viewing to Beth Cardenas. Ayan, good morning ho sa inyo. At syempre ho, yung mga nakikinig din sa ating Radyo Pilipinas 738 AM. Eto, question natin coming from Lourdes Reyes ng Caloocan City. Happy viewing ho sa lahat ng mga taga Caloocan City. Good morning, Attorney Danny. May kapatid po ako na namatay at may deposit sa bangko. May mga hinihingi po sila na mga dokumento at nabigay po namin. Hiningan din po kami ng BIR Form 1904. Nakakuha na kami ngayon. Pinapakuha naman kami ng BIR ng e-car. Ayan, Certificate Authorizing Registration for Estate Tax. Nagpunta kami sa BIR. Ang sabi po, magpagawa daw kami ng extrajudicial settlement. Pakipaliwanag nga po ninyo sa akin, yung kinukuha lang po namin ay halagang 160,000 na pera at 10 katao ang maghati-hati. Kailangan pa po ba yun at may babayaran pa po ba kami sa BIR? Salamat po. And ho, yung tinutukoy ho niya, yung extrajudicial settlement of estate. At yun nga ho, kung kailangan ho yan, no, nung BIR para ho talaga mabigyan kayo ng e-car, yung sinasabi niyang Certificate Authorizing Registration. So ayan ho yung e-car ho natin. So kailangan ho dun sa extrajudicial settlement of estate, yan ho yung primary, no? Yung main na dokumento na nagsasabi na kayo ho ay magiging tagapagmana nung inyong namatay na kaanak, no? Kailangan lang ho doon sa extrajudicial settlement of estate ay una ho, wala hong utang yung namatay nga ho, no? Walang utang, at pangalawa, wala hong naiwan na last will and testament. So yan ho yung dalawang kailangan tandaan, walang utang at wala hong naiwan na will or last will of testament. At syempre ho dito, kailangan nyo na ho magpatulong sa mga abogado para gumawa ho ng extrajudicial settlement of estate. Ilalagay nyo ho yan na wala hong utang yung na namatay nga ho, wala din ho siya naiwan na titulo, wala ho siya naiwan, no,
na last will and testament, tapos ilalagay nyo ho lahat ng pangalan ng mga heirs o ng mga tagapagmana. Yung sinasabi nyo 10 na maghati-hati doon sa pera, ilalagay nyo ho yan doon. At syempre papapirmahin nyo sila at kailangan ho yung dokumento na yan ay maging notaryado. Kailangan nyo ho yan na ipanotarize din ha sa ating mga notary public. Kaya ayan ho, ganyan ho talaga. May mga requirements ho tayo sa ilalim ng batas. Sinasabi nga ho niya 160,000 yung pera at 10 silang maghati-hati. Pero ayun ho, yun ho yung nakalagay sa ating batas. Kaunti na lamang ho naman yan at maaari nyo na ho makuha ho yung pera. No? At sumunod na lamang ho tayo dun sa sinasabi ng ating batas. At yun nga ho, humingi tayo ng tulong sa abogado para ho ma-draft ho yung extrajudicial settlement of estate. So maging wag ho tayong panghinaan ng loob, kaunti na lamang ho at malapit nyo na ho makuha yung sinasabi nyo hong mana ho ninyo galing sa inyong namayapang kapatid. Eto, magbasa lamang ho tayo ng comment from cellphone number ending in 5387. Assalamualaikum, Brother Dan. The absence alone ng enabling law is proof enough that most legislators have no political will to further the anti-dynasty law. Aasa pa ba tayo na may taguyod ang nasabing batas na siya rin kukontra sa interes ng mga mambabatas na ito? Ayan ho, from Ibrahim Al-Safi. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong mga komento. At syempre, mahirap talaga yun. Wala tayong enabling law dun sa anti-dynasty provision ng 1987 Constitution. At nakikita natin na talagang habang dumadaan ang panahon, no, patindi ho ng patindi. Yun naman nangyayaring dinastiya, political dynasty sa buong Pilipinas. Hindi lamang ho ito dun sa issue ng mga incumbent o yung mga re-electionist ho ngayon. Talagang sa pagdaan ho ng panahon, napapansin ho talaga natin ay yung mga bayan, yung mga probinsya, sinasakop na ho ng iisang pamilya. So, hindi ho maganda yan kasi nga ho, syempre, wala hong pagpipilian yung mga botante. At kung isang pamilya ho ang nakalagay dyan, ay syempre ho, no, maaari din ho walang maging check and balances, no? Doon sa buong gobyerno, buong probinsya na kanilang nasasakupan. Ano, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text ho ng inyong mga katanungan, komento o opinion sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas. Ito, tanong naman ho mula kay Rio Mantila. Good morning po sir. Kailangan po ba na mag-file ng resignation letter kapag maghahain ka ng reklamong constructive dismissal sa inyong employer? Ano, yung constructive dismissal ho, ayan ho ay hinahain ho sa inyong employer dahil ho kayo ay nag-resign. So ibig sabihin ho kapag ho nasa constructive dismissal na ho tayo na parte, ay ibig sabihin ho kayo ay nag-resign na ho. Dahil nga hindi nyo ho makaya, no, yung mga ginagawa ho sa inyo ng inyong employer na panggigipit, ayan ho, kunyari ho, demotion, nililipat kayo sa malayong branch, o binabaan yung sweldo ninyo, etc. O inaapi ho talaga kayo, kaya ho kayo naparesign. Kaya yun ho yung essence ho ng constructive dismissal, na kayo ay umalis ho, no, o nag-resign sa inyong employer dahil nga hindi nyo na ho kaya yung kanyang panggigipit ho na ginagawa ho sa inyo. So, ibig sabihin ho, dapat ho ay kung kayo ho ay napaalis, no, naparesign, at nakapagbigay ho kayo ng resignation letter, ayun ho ay matibay na ebidensya na meron ho nangyaring constructive dismissal. At kayo ho ay nag-resign dahil hindi nyo na ho kaya yung mga ginagawa ho sa inyo ng inyong employer. Kaya kung nandun pa ho kayo sa kumpanya, ay maaring hindi ho natin masabing constructive dismissal. Kasi nga ho, dapat kayo ay napaalis, naparesign dahil na ho doon sa mga ginagawang panggigipit sa inyo ng inyong employer.
So anong kinaiba ho niyan doon sa ating illegal dismissal? Sa illegal dismissal ho, meron ho mga grounds ho yan na illegal dismissal at syempre ho, may security of tenure nga ho ang ating mga regular na empleyado. Kapag ho, kayo ay tinanggal sa trabaho ng walang sapat na dahilan, ay ayan ho, at hindi ho dumaan sa proseso, maaari ho yan pumasok sa ating illegal dismissal. At yun ho yung pinakamalaking kaibahan ng illegal dismissal sa constructive dismissal. Sa illegal dismissal, kayo ho ay tinatanggal sa trabaho. At talaga hong tinanggal ho kayo. Sa constructive dismissal naman ho, ay kayo ay napaparesign o napaalis nga ho, no, sa trabaho. Kahit ho hindi ko sabihin nung inyong employer directly na talagang umalis kayo, mag-resign kayo, ay kayo ay napaalis, naparesign dahil nga ho dun sa mga panggigipit na ginagawa ho sa inyo ng employer ninyo. So yun ho yung malaking kaibahan ho niyan. At kung kayo ho ay naging biktima ng illegal dismissal o at ito nga ho constructive dismissal, maaari ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission o NLRC para ho maghain ng kaukulang reklamo. At kapag napatunayan nga ho na kayo ay naging biktima ng constructive dismissal o illegal dismissal, ang mangyayari ho dyan ay bibigyan ho kayo ng damages nga ho, no? At maaari din ho kayo maibalik sa inyong trabaho o reinstatement o maibalik ho sa inyong trabaho. Kaya no, sa ating mga employer, mag-ingat ho tayo at sana ho ay wag naman ho nating tratuhin ng hindi tama ang ating mga empleyado. Eto, sa ating tanong sa bayan, magbasa lamang ho tayo ng ibang komento sa ating tanong sa bayan ngayong March 8, 2025. Dapat na ba magkaroon ng anti-dynasty law sa ating bansa? From cellphone number ending in 3212. Opo, kailangan na po magkaroon ng anti-dynasty na batas sa ating bansa para matigil na ang mga politiko na puro sarili lamang interes ang pinaiiral. And coming naman from Lian ng General Santos City, yes, dapat ho magkaroon para ho naman matigil ang katakawan ng ibang nakaupo sa pwesto. Tuloy-tuloy lamang ho yung ating mga videos ho yan. Maaari pa rin ho kayong magkomento sa ating Facebook at YouTube sa inyong mga saloobin ho, no? Tungkol dito sa ating anti-dynasty law sa ating bansa. Kaya ito, yung mga ibang nag-message ho sa atin, wala lamang ho tayong oras ngayong araw. Babasahin ho natin yan sa susunod na Sabado. Diyan na po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo and Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.